Good morning everyone. Today tayo po ay magbigay ng reaksyon sa mga sinasabi ni Federico Santos. Sasagot lang po tayo mga kababayan kasi alam nyo ba, si Federico Santos ay talagang asar na po sa akin, napipikon sa madalit sabi. Alright, so music muna tayo bilang pang-introduction. Good morning sa lahat, good morning. Kasi alam ba niyo mga kababayan, ito si Federico Santos, ano na siya, unang-una nagtampo na siya sa Kalingap dahil hindi siya suportado eh. Lumayas na siya sa Kalingap. At ang sabi nga niya dito, para medyo playing shape siya, ang sabi niya, ang mga hindi na daw anti-Kalingap kundi anti or paparikos or anti-papariko. O yan, anti-papariko. At maganda naman pagkasabi mo Federico Santos. Para mo na rin sinabi na mali nga sabihin na anti-Kalingap. Hindi naman kasi mga anti-Kalingap. Dahil siyempre pag anti-Kalingap, hindi ko mo ganun na lang. Mayroon ka rin destructive at saka constructive criticism. At ang panig lang naman dito sa kabila ay sila po mga constructive criticism. Hindi po to pang distract. Dahil kung mali, di ba dapat ituwid. Bagamat ganoon mga kababayan, hindi yan ang ating topic. Dahil ako po sasagot kay Federico Santos dahil ang Buwan TV po ay pinagmumura ni Federico Santos. Ito pala si Federico Santos ay balahura. Ito pala ay balahura. Bakit siya balahura? Mas maigi sigurong alamin na natin. Hindi ito po tayo mag-start mga kababayan. Ano naman Buwan TV? Magising ka na nga sa katotohanan, huwag ka na mag-upload. Kung wala kang kikitain dyan, mag-live ka na lang, baka sakali may magpalipad pa sa'yo at kumita ka pa. Huwag mo nang pangarapin niya upload video dahil wala nang manonood sa'yo niyan. Tapos i-skip ads pa yan. Wala kang kikitain sa upload video mo, Buwang TV. Pakinggan nga natin to. Alam mo Federico Santos, wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa channel ko. Wala kang pakialam. Channel ko to. Ikaw nga dyan, walang nakikialam sa iyo kahit magtahi ka pa dyan eh. Right? At saka Federico Santos, huwag ka kasing tatanga-tanga pag nag-reactor, pag nagre-reaction. Alam mo bilang isang reaction, kahit sa ang dako, kaliwat, kanan, harap, likod, basta't mayroon tayong makikitang dapat nating magbigay tayo ng komentaryo sa bawat video. Karapatan ng sino man. Wala ka na roon. Problema ko na to kung anong aking i-content, di ba, Federico Santos? Ngayon, kung ang channel mo dyan, ang mga videos mo, talagang bagsak na, pati analytic mo, at saka hindi ka na nagkakasahod monthly dyan kay YouTube, ay tapon mo na yung channel mo, walang kwenta yan. Tapon mo yan. Mas maigi pa, magbalik ka na lang dito sa dati mo kinalagyan, yung sabi mo nga mga anti-Kalingap. Yan, mananahi ka na lang. At saka tama yung ginagawa mo Federico Santos na hindi nga anti-Kalingap kundi anti-Federico Santos, anti-Papariko sabi mo. Tama yan. Hindi naman talaga mga anti-Kalingap itong nandito sa kabila. Dahil siyempre sila na po ay kinukorek ang mga mali. Ano ang mga mali? Siyempre alam na natin kung ano mayroon dyan sa Kalingap community. Hindi tamang sabihin na nga anti-Kalingap. Mali po yan. Ito kung anong komento niya rito, tapos ano natin. Sige, patugtugin mo. Ito. Pakinggan nyo Tapos magre-reaction tayo dyan. Kung komentaryo natin yan. Public po. So natural, nakita ng marami. So dahil ako po isang commentator, magko-comment po tayo sa bagay na ito. Diba? Kasi naka-public, natural, open to the public ang ibig sabihin dito para makita ng lahat. At dito kasi, nagka-problemang open to the public. Yan. Punta tayo sa open to the public. Bakit Federico Santos? Tutol ka? Tutol ka na open to the public? Kahit nga yung video mo, kaya nga ako nakapag-reaction sa video mo dahil open to the public. Kahit sino pa man, kung sino pa man dyan, mga VIP dito sa ating panahon ngayon, pwede tayong mag-reaction kanino man, lalo na't naka-public. Kasi sila po ay tinatawag dyan, public figure. Di ba ganun Federico Santos? O ano naman ang reaction mo dyan? Yan ang lagi niyong katwiran ng mga anti-Kalingap kayo. Naka-public yan. Pwede namin komentuhan yan. Ang dami naka-public na video. Bakit hindi kayo magkomento doon? Bakit
Gigil na gigil kayo sa Kalingap dahil nasa Kalingap pang views. Alam nyo kahit pa paano may manonood sa inyo dahil Kalingap ang tinatapik ninyo. Ganun pala yung Federico Santos. So, noong way back a couple of months ago, dun sa channel mo, kaya ka pala puro Balsantos kasi nandyan ang views. Ganun pala yung takbo ng utak mo. So, di ba talagang balagbag utak mo, Federico Santos? Ha? Balagbag utak mo. Tatanga-tanga ka na reactor sa totoo lang. Ha? Kaya pala, laging Balsantos, Kalingap, Balsantos, Kanor. Di ba? Lahat ng mga reactor dito sa Kalingap. Balsantos, ikaw, Ate Edna, anak ka ng tatay mo. Di ba ganun pala mga birada mo nung daan? Dahil nandito pala ang mga views. Ganyan pala ang katakbo ng utak mo. Right? Kasi ikaw, mukha kang views. Ikaw, Federico Santos, mukha ka ng views. Hindi ka after doon sa topic. Nag-guess mo na. Kaya ikaw, Federico Santos, huwag kang magkakalat ng katangahan dito sa SOCMED. Bawal ang tatanga-tanga na reactor sa SOCMED. Dahil magmumukha ka talagang wala ka kwentang reactors, YouTubers dito kay platform ni YouTube. Yung sinasabi mo, Buwan TV, katarantaduhan yung sinasabi mo na yan. O bakit naman katarantaduhan? Bakit naman katarantaduhan? Sige nga, magsalita ka. Nakapublic kaya ako komentaryuhan mo. Yun ba talaga dahilan mo? O habol mo ang views? Nakapublic kaya ako komentaryuhan mo. Ano raw? Ulitin nga natin, sige. Bakit daw nakapublic kaya ako magkokomentaryo? Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Yun ba talaga dahilan mo? O habol mo ang views? Ang dami nakapublic na video mo na yan. Nakapublic kaya ako komentaryuhan mo. Yun ba talaga dahilan mo? O habol mo ang views? Ang dami nakapublic na video. Bakit ang kinokomentaryohan ninyo? Ayan, lalahatin ko na kayo ha. Antay-Kalingap pa. Kasi sa bibig mo na rin nanggaling. Mali nga yan. Mali nga, Federico Santos. Kung sabihin mong antay-Kalingap, mas maigi pa siguro, tama pa siguro sabihin mo na antay-Papa Rico. Kasi naman talaga mali, hindi naman talaga mga antay yung mga nandito sa kabila. Dahil ito po sila ay nagko-comment lang saka nag-react sa mga maling gawain dyan sa Kalingap. Mas maigi pa siguro sabihin, tamang-tama yan ginagawa mo. Tama ka dyan. Sa punto na yan, Federico Santos, tama yan na sabihin mo, antay-Papa Rico kasi balagbag utak mo at saka sinungaling ka. Dapat ka talagang reaksyonan. Public. Kaya ikaw ay pwede magbigay ng opinion ngayon. Bakit ang daming nakapublic na video, bakit hindi ka magreaksyon at hindi mo bigyan ng opinion yung iba? Wala ka nang pakialam bakit doon. Bakit puro Kalingap lang? Wala ka nang pakialam doon, Federico Santos. Ha? Wala ka nang pakialam. Kahit sino pa man dyan, kahit nga ikaw nga eh. Bakit puro antay-Kalingap lang? Sige nga, babalik ta rin ko. Bakit sa kasalukuyan, bakit puro antay-Kalingap lang ang binibira mo? Hindi ka nga makapag-reaction dyan sa sinasabi nga ni Ate Edna na dito ka na lang sa Kalingap community magre-reaction. O ito, babalik ko sa'yo. Bakit antay-Kalingap ang lagi mong nire-reaction? Dami naman dyan sa Kalingap community. Bakit hindi ka makapag-reaction dito sa Kalingap community? Bakit lagi ka lang antay-Kalingap? Sige nga, sagutin mo yan. Sige, babalik rin ko yung sinasabi mo. I-reverse ko. Buwan TV, sagutin mo ako. O, sagutin mo rin ako. Bakit lagi ka lang dito sa antay-Kalingap nagre-reaction na marami naman pwedeng i-reaction dyan sa Kalingap community? Bakit lagi ka lang dito sa antay-Kalingap? Anong meron? Tapos sasabihin mo, pakialam ko. Hindi ka sasagot sa akin kasi sasabihin mo, gusto ko pakialam ko. Yan ang mga sagot. O yan talaga ang mga sagot, Federico Santos, sa mga professional reactor. Hindi kagaya siya ng tatanga-tanga na reactor. Ganon talaga. Anong pakialam mo? Di ba, dapat naman talagang yan ang sasabihin. Anong pakialam mo? Yan ang gusto ko O di ba? Sagot ng mga may malasadong utak na kagaya mo. Buwan TV. Hindi. Mali ka dyan. Mali. Hindi malasado. Yan ang mga professional reactor. Hindi kagaya sa'yo na tatanga-tanga. Isipin mo lang thumbnail pa lang, sabi mo nga, naintindihan mo na anong content. Katangahan yan, Federico Santos. Hindi mo alam ano ang loob noong doon sa thumbnail na nakita mo. Yan ay katangahan. Anak ka ng tatay mo? Nakapublic?
Sa bunganga mo na mismo nang galing, nakapublic. Tama ka naman, nakapublic. Anong problema mo doon? Alanganin naman Federico Santos, makinig ka. Alanganin naman Federico Santos na ang re-reactionan ko ay yung naka-private na hindi nga makita sa video, hindi nga makita dito sa platform ni YouTube. Ang laki mong katangahan, ang laki mong tanga, Federico Santos. Napakalaki mong tanga. Unang-una, thumbnail pa lang, nagbuo ka na ng sarili mong kwento. Pangalawa, magre-reaction ka pala doon sa mga naka-private. Ang laki mong tanga. Dapat ang reaksyonan nyo naka-public dahil yan ay nakikita at narinig. Di ba ganun yan, Federico Santos? Pwede ka magkomento. Bakit? Ang Kalingap lang ba ang nakapublic ang video na pwede mong komentaryohan? Oh. Ha? Buwang Yan, sorry po. Ngayon, Federico Santos, ubaliktarin natin. Bakit anti-Kalingap lang ba, Federico Santos, ang lagi mong i-content? Anti-Kalingap lang ba? Sige nga, baliktarin ko. Anong meron? Sige, baliktaran tayo. I-reverse natin ang lahat mga ito. Bakit naman anti-Kalingap lang ang lagi mong kinokontent? Nasabi nga ni Ate Edna, pwede ka mag-reaction sa Kalingap community. Napakadami dyan. Sa EDC pa nga lang, sa Ruel of Malalag. Diba? Sa love team pa lang dyan. Si Bal Santos Matubang mismo. Lalo nang si Bal Santos Matubang ngayon, nagpapaksaya doon sa abroad ngayon. Bakit hindi ka makapag-reaction? Dahil tatanga-tanga ka na reactor. Hindi ka marunong mag-reaction. Dahil baka dyan, pag nag-reaction ka na mali, ikaw mismo bubulbugin ka nila ng sangkailons. Ganon yan di ba? TV, diyan pa lang, sablay ka na boy. Huli na kita. Magnanakaw kayo ng content ng Kalingap. Ayan video ng Kalingap yan. Kinukuha ninyo. Video mo ba yan? Hindi. Content mo ba yan? Hindi. Content ng Kalingap yan. Ninanakaw mo. Magnanakaw ka. Tandang buwan. Yan. Ito, magre-reaction ulit. Ito ang masasabi ko Federico Santos. Magnanakaw ka mo ako dahil yung video mismo dyan sa Kalingap ay nire-reactionan ko dyan. Alam mo ba, Federico Santos, napakalaki mong tanga. Napakalaki mong tanga. Yan nga ang talagang tinatawag yan na professional reactors, professional reactionist. Dahil nagre-react ako ayon doon sa mga pangyayari. Pakinggan mo nga, Federico Santos, itong ginagawa mo nung nakaraang panahon. Ito, Federico Santos, pakinggan mo. Ito ba, hindi ka ba magnanakaw dito? Ito ba, Federico Santos, hindi ka ba magnanakaw sa punto na ito? Makinig ka. May papakinggan tayo. So, hayaan lang po natin. Huwag natin pansinin basta tayo po ay tuloy lang. Pakinggan natin to. Tayo ng BSM Cafe sapagkat napakaganda po nito. Yan. Narinig ba? At higit sa lahat, ito po ay gamot sa mga maraming kaaway, mainggitin at stress. Gamot po ito guys, hindi lamang panglabas. Diba? Sabi ko sa inyo nung nakaraan. Sa mga bago lang dito guys, Doy, okay, kay Nenet. Ang SM Cafe po ay maganda po sa ating katawan. Nakakapagpa-sexy. Promote siya Nakakapagpabata. Nakakapagpa-sigla. At nagkakajuwa ka pa. So marami pong benefits itong SM Cafe. Ikaw po ay babalik sa 20 anyos. Loida Doy, kaya nga po di na sila napagod sa kaka-issues. Tama mo? Ang daming gamot ng BSM Cafe. Hindi natin totoo yan Hindi natin alam kung totoo yan. Tsaka ito si Edna Vlogs na to. Ibang klase mag-isip. Mamaya marinig yan. Tabayan natin magsalita Kayo na humusga. Pakinggan niyo mo to si Edna. Kalingap, tumulong na lang din po. Ayan ba, Federico Santos? Ikaw pala ang number 1 sa lahat ng magnanakaw. Ikaw ang pinakapangulo ng magnanakaw dito sa SOCMED. Sabi mo, magnanakaw pala ang mga ganyan. Kinukuha mo ang video na may video na hindi sa'yo. Magnanakaw, di ikaw pala ang magnanakaw, Federico Santos? Di nagets mo na, di naibalik ko sa'yo yung mga sinasabi mo magnanakaw. Ikaw pala ang magnanakaw Sa'yo ba yung video na yon?
Ha? Sa'yo ba yun? Nagpaalam ka ba kay Ate Edna na reaksyonan mo ang video na yon? Pinapayagan ka ba? Ano ang karapatan mong reaksyonan dyan kung susundan ko yung iyong takbo ng utak mong balagbag? Oh, di ba, Federico Santos? Ikaw pala ang pangunahing magnanakaw dito sa Sukmit. Oh, ngayon, di binalik ko na sa'yo ngayon. O di nasampal kita dyan kaliwat kanan. Ikaw pala ang number 1 na magnanakaw eh. Ulitin ko ha, ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Yes, yan ang maganda. Hello kay SC dyan sa Facebook page. Shout out sa iyo sa bagong pasok sa YouTube channel. So, maliban sa ating physical na kagalingan, sa emotional, gamot din po ito, guys. Kapag po kayo ay stress at wala kayong masip na gawin, puro negative ang pumapasok sa utak ninyo, mag-order po kayo ng Kalingap Kape. Tiyak, ang ganda ng tulog ninyo, kinaumagahan, refresh ang utak ninyo, ay mabuti ang maiisip ninyo, hindi puro negative. Ano? Yan. Ang i-meditate ninyo ay hindi buhay ng iba, hindi problema, kundi ang i-meditate po ninyo kung ang magagawa mo pa sa buhay mo para ikaw ay umunlad at umasenso at makatulong sa iba. Yun po ang dapat, meditate mo si Lord ng personal. Diba, Sunday ngayon? Kita mo? Ang ganda magpayo. Inaanto ko so, mamaya pakinggan nyo. Hanip magpayo. Pero mamaya may maririnig kayo dyan ha. Magtataka kayo. Yan ba ay ugali ng isang teacher? Yan ba ay lumalabas sa bunganga ng isang teacher at ng isang sinasabi makadiyos? May kapilya pa? Dapat mag-pray ka. Oh, ayan. Kaya ako pinadiretso yan, Federico Santos, para ipakita ko na ikaw pala magnanakaw kang number 1. Nagpaalam ka ba kay Ate Edna dyan? Ha? Video mo ba yan? Ikaw bang nagmamayari dyan? Content mo ba yan? O, ayan, binalik ko na sa Federico Santos. Yan ay isang pinakamalaking sampal sa pagbumuka mo. Ha? Sabi mo, kaya ako ay nagnakaw dahil kinuha ko yung video ng Kalingap. Alam mo, Federico Santos, ang ginagawa ko, professionalism yan. Yan ay professional na reactionist. Dahil nagsasalita ko ayon sa pangyayari. Ikaw, di sabi mo pa, nagtatanong o paninira. Di ba ikaw naninira ka? Unang-una dun sa Kalingap Kape. BSM Kalingap Kape na gusto mo pang idemanda nga, di ba? Ha? Video mo ba yan? Ha? Pinagkakakitaan mo. Bakit? Yan ba'y video mo? Yun bang video ni Ate Edna Vlog? Video mo ba yan? Federico Santos, sige. I-reverse ko yung tinatanong mo, ibabalik ko sa'yo. Yun bang video ni Ate Edna, sa'yo ba yun? Ikaw bang gumawa doon? Bakit mo ninakaw yun? Ikaw pala ang magnanakaw eh. Ha? Magnanakaw ka palang number 1 eh. Kung sundan ko yung mga sinasabi mo, dahil ako nagre-reaction ako ayon sa pangyayari. Ha? Federico Santos. O sige, babalik ko yung sinasabi mo magnanakaw. Ikaw pala magnanakaw eh. Nagpaalam ka ba? O ikaw, nagpaalam ka ba kay Ate Edna? Sige nga, sumagot ka dyan. Kalingap na ko-comment ka na magre-reaction ka sa mga content nila? Hindi. O yan, ikaw ba nagpaalam ka kay Ate Edna para mag-reaction ka sa content ni Ate Edna? Ha? Sabi mo pa nga, anak ng tatay ka, Ate Edna. Anak ka ng tatay mo, Ate Edna. O yan ba ay teacher? Ayan ha, yan, nagmamayari pa naman yan ng kapilya. Religious sa madalit sabi. O, ikaw ba'y nagtatanong o naninira ka rin lang din? Anong ginagawa mo sa BSM Kalingap Kape? Di ba paninira yung ginagawa mo? Yung pala natuklasan mo. Hindi naman pala unregistered, kundi rehistrado pala yan. O yan ang malinaw na paninira, Federico Santos, na ngayon, naghimod-himod ka na, kinakain mo na yung sariling suka mo dyan sa Kalingap. O di na ibalik ko sa iyo yung pagsampal kaliwat kanan sa mukha mo. Magnanakaw ka ng content, tandaan mo yan. Gayahin mo ko. O bakit naman kita gagayahin? Katangahan mo? Gagayahin ko katangahan mo? Suluhin mo yan, saksak mo sa baga mo. Yung katangahan mo, Federico Santos, suluhin mo yan. Saksak mo sa baga mo. Huwag mo ako idamay dyan. Mas magaling ako sa inyo, mga anti-kalingap kayo, mga hunghang. O, magaling ako kaysa inyo na magsisinungaling.
Hindi ko gagayahin niya, Federico Santos, magsisinungaling, gumagawa-gawa ng kwento, at saka ng budol, at saka mag-i-scam, sabi nila. Hindi ko gagayahin yan. Ano mapakinabang ko dyan sa'yo? Mga malasado utak ninyo. Mismo sa bibig mo nang galing. Ha? Naka-public. O kaya nga, nakapublic. O di yan ay siyang malaking katangahan, Federico Santos. Napakalaki mong tanga. Mas malaki pa ka sa pagmumukha mo. Alanganin naman mag-reaction ako sa mga bagay na nakapublic, nakatago, nakalagay sa aparador ng mga video na hindi nga marinig, hindi nga makita. Ang laki mo ng tanga. Huwag mo idamay pamilya mo. Sana huwag mamana sa anak mo yung katangahan mo. Kaya pwede ka magkomento. Nagkomento ka o naninira ka? O ano sa palagay mo? Ako ba'y nagko-komento o naninira? Ano sa palagay mo? Tingnan mo uli yung video ko. Ako doon ay nagre-reaction ayon at batay doon sa video. At ang video na yan, Federico Santos, tungkol doon sa bahay ni Bianci, hindi ako ang naninira doon. Nakita ko lang. Sabi ni Bal Santos Matubang, palpak ang paggagawa. Kasalanan ko ba yun, Federico Santos? Mismo si Bal Santos Matubang ang nagsabi na palpak ang paggagawa. Maging yung tiles doon sa CR ni Bianci, doon sira pa rin, palpak ang paggagawa ng tubiro. Lumulusod doon ng tubig. Kasalanan ko ba yan? Ako lang may nagsasalita batay sa sinasabi ni Bal Santos Matubang. Yan ay isang malaking katangahan, Federico Santos, sa sinasabi mong magre-reaction dahil naka-public. Anong gusto mo mangyari? Mag-reaction ako sa naka-private na hindi ko nga makita eh. Yan ay isang malaking katangahan. Kaya ang sabi ko sa iyo, Federico Santos, bawal magkalat ng katangahan sa SOCMED. At hindi ko gagayahin style mong bulok. Yung katangahan mo, hindi ko gagayahin yan. Dahil wala sa aking pagkatao manggagaya ng walang katorya-toryang mga pag-uugali. Tuloy natin. Ngayon ang bahay ni Bianci dahil nga tumatulo. Anyari, ang isang katalungan ko kasi dito hindi ako magaling, hindi ako karpintero, hindi ako engineer, architect o whatever. Pero ang aking tanong dito, anong nangyari sa Ayun, kita mo? Pinapanood mo na eh. Tanga ka pala. Gago. Tanga ka rin. Federico Santos. Tanga ka rin. Ako, Federico Santos, sabi ko, ano nangyari? Kasi sabi ni Bal Santos Matubang, palpak ang pagkagawa. Kaya ang sabi ko, ano nangyari? Bakit palpak? Ayan, panoorin mo, Federico Santos, ang vlog ni Bal Santos Matubang tungkol sa bahay ni Bianci. Sabi diyan, palpak ang pagkagawa. Alam mo, Federico Santos, yan ay malaking katangahan na ginagawa mo dito sa SOCMED. Ikaw ay walang kwentang reactor. Kain ka pa ng maraming kamote, Federico Santos, para naman medyo gaganda-ganda ang laman ng utak mo. Natural, unang-una, magre-reaction ako kasi naka-public. Pangalawa, hindi paninira yan, Federico Santos. Dahil ako, nagtatanong lang, sabi ko, ano nangyari? Dahil sabi ni Bal Santos Matubang, palpak ang pagkagawa. Kasalanan ko ba yan? Sisihin mo yung, idol mong si Bal Santos Matubang, doon ka magsalita doon. O, anong sabi mo? Tangina mo. Karin. Pinapanood mo na mismo eh. Magtatanong ka pa? Kundang ka ungas. Tarantado ka pala eh. Kita mo? Pinapanood mo na. Alam mo, Federico Santos, hindi ako tarantado. Baka ikaw, natataranta ka na dahil sa sobrang mong inggit sa channel ko. Bakit? Ang views mo, napakaliit kumpara sa views ko. Kasi mahilig ka na rin lang, di ba? Maninilip ng mga videos. Tingnan mo yung videos mo dito. Tingnan mo. Federico Santos. Saan ba? Ayan, Federico Santos. Nakikita mo ba yan? Tingnan mo mga video mo. Walang katorya-torya ang video mo. Ayan o. Ayan, in-scroll ko na lang. Hindi ka kasi makita ang buo. Ayan, Federico Santos. Nakita mo ba yan? Ayan. Teka, alis ka muna dyan para makita ni Ungas din na Federico Santos. Ayan, Federico Santos. Tingnan mo nga videos mo, no? Ay, naku, giliw. Yan. Mahilig ka na rin magsisilip-silip ng mga views sa mga video natin. Ayun, tingnan mo nga yung mga video mo. Ayan, no?
Channel mo ito eh. Ha? Channel mo ito. Tingnan mo. O nakailang daan lang, ilang panahon ang nakalipas. Yan, ikaw to eh. Tingnan mo. Di ba channel mo ito? Anyari sa video mo? Kaya nga ang sabi ko, Federico Santos, inggit yang nangingibabaw sa iyong pagkatao ngayon. Inggit yan. Naiinggit ka sa channel ko. Kasi gaganon lang, katiting lang ang naninsa. At saka hindi ka kasi sinusuportahan ng Kalingap. Kaya lumayas ka na dyan. Tama yung sinasabi mo na lalayas ka na dyan. Ha? At saka tama yung sinasabi mo na anti-Papa Rico. Dahil hindi naman talaga tamang sabihin mo anti-Kalingap. Kasi dito nagkukorek lang sila sa mga maling gawain. Diba ganon? Tama yung sinasabi mo na anti-Papa Rico. Kasi talaga namang ikaw balagbag kay utak mo. Dapat ka lang talagang kukoreksyon. Right? Inggit lang yung sinasabi mo, Federico Santos. Tanga ka pala, gago. Tangina mo. Isa pa. Tuloy natin. Ngayon ang Sige. bahay ni Beyonce dahil nga tumatulo. Anyari, ang isang Yan ha, Federico Santos. Abi ko, ano ang nangyari? Kasi sabi ni Bal Santos Patubang, palpak ang paggagawa sa bubong ng bahay at mismo sa loob ng bahay ni Beyonce. Laglag na yung kisame. Ang kisame laglag na. Ang tiles doon sa CR, lumulusot ang tubig doon. Ako ba may kasalanan doon, Federico Santos? Kasalanan ni Bal Santos yun. Kasi pinakita niya doon sa video at natural magre-reaction ako. Kaya nga ang sabi ko, ano ang nangyari sa halagang 3 million halaga ng bahay? Anyari, bakit palpak ang paggagawa? Ayon kay Bal Santos Matubang, hindi galing sa akin yan. Federico Santos, ang laki mong tanga. katalungan ko kasi dito ha. Ako hindi ako magaling, hindi ako karpintero, hindi ako engineer, arkitekto, whatever. Pero ang aking tanong dito, anong nangyari sa Ayun, kita mo? Pinapanood mo na eh. Tanga ka pala, gago. Tangina mo. For the very, very first time, ngayon ko lang narinig si Federico Santos na nagmumura. Ibig lang sabihin, si Federico Santos asar na sa akin. Pikon na siya dito sa aming panig nila ni Yen. Kasi si Yen ang nagbubulgar sa kanyang kalakuhan, budol, scammer, etc. etc. Yun, asar at saka pikon na ang Federico Santos sa panig na ito. Lalo na kay Buwang TV. Kaya nga ang tawag sa akin, Buwang TV. Kasi wala siyang mga maiganti sa aking mga birada sa kanya na mga katotohanang bagay, mga reality, mga real talk. Sabi ko, Boy Jekas, galit na galit siya doon. Tinawag niya ako dito na Boy Buwang. Kasi wala siyang maiganti sa akin. Di ba ganon? Tapos, sabi ko, Federico Santos, kinain na niya yung kanyang sariling suka. Ano kayang lasa doon? Siguro mapait-pait, Federico Santos. At yan siguro ngayon ang side effect sa mga sukang kinakain mo. Dahil ang karamihan doon, siguro, grabe, may mga uod pa. Federico Santos, may mga uod pa yung mga sukang kinain mo. Dahil nandyan ka na ngayon, nagpahimod-himod, inuugay-ugay mo na yung mga bitlog dyan sa Kalingap. Na ngayon, sabi ko nga, kinakain mo na yung mga sarili mong suka. Yan, kaya dyan, galit na galit ka sa akin. Tama lang naman yung ginagawa mo na lumayas ka na dyan sa Kalingap kasi walang mangyari sa dyan. Hindi ka sinusuportahan, di ba? Yan ang mga ginagawa mo. O sige, isa pa. Ito yun, kaya bakit galit na galit si Federico Santos sa akin? Dahil siya ay pumapapil diyan sa Kalingap, nagpapalapad ng papel. Unang-una ang bidyong ito, hindi siya ang aking topic dito. nangyari? Ang isang katalungan ko kasi dito ako hindi ako magaling, hindi ako karpintero, hindi ako engineer, arkitekto, whatever. Pero ang aking tanong dito, anong nangyari sa Ayun, kita mo? Pinapanood mo na eh. Tanga ka pala, gago. Karin. Tangina mo. Pinapanood mo na mismo eh. Magtatanong ka pa? Kundang ka ungas. Sige pa, ano pa? Tarantado ka pala eh. Ano pa? Ang bobo mong matanda ka eh. O ano pa? Magtatanong ka pa? Gusto mo lang manira. Gusto mo lang magpasikat. Hindi. Mali. Yan ay isang malaking katangahan, Federico Santos. Yan ay isang malaking katangahan.
at saka ang laki mong tanga. Hindi ka pwedeng mag-reaction sa mga bidyong naka-private. Natural magre-reaction ka doon sa mga bidyong naka-public dahil nakikita mo. At pangalawa, hindi ako naninira diyan sa bahay ni Biancy dahil mismo si Bal Santos Matubang ipinakita niya doon mismo sa vlog niya na sira, butas ang paggagawa ng bubong ni Biancy. Pangalawa, yung sahig ng CR ni Biancy lumulusot doon ng tubig kaya ang sabi niya palpak. Hindi ako may sabi diyan kundi si Bal Santos Matubang. Tanungin mo doon sa papabal mo. Wag ako. Tanungin mo doon sa kanya. Hindi ako naninira. Kaya nga ang tanong ko, ano ang nangyari sa bahay ni Biancy na nagkakahalaga ng 3 million pesos? Ang laki mo tanga, Federico Santos. Sinasabi ko sa iyo. Ikaw ang sa lahat ng aking nakasalubong na mga reactors dito sa Kalingap, na mga reactors, ikaw ang napakalaking tanga na reactors. Tanga na mag-reactor. Isang malaking tanga na reactors. Yan hindi pamimersonal yan. Napakalaki mong tanga na mag-reaksyon. Ikaw ay tanga na mag-reaksyon. Yan. Sige, magalit ka dyan kung magalit ka. Ulitin natin to dahil ito, for the very, very first time, si Federico Santos ay pikon na kay Buwan TV, kaya siya ay nagmumura na sa akin. Hindi ako karpintero, hindi ako engineer, arkitekto, whatever. Pero ang aking tanong dito, anong nangyari sa... Ayun, kita mo? Pinapanood mo na Tanga ka. Kaya nga sabi ko, ano ang nangyari? Kasi sabi ni Bal Santos Matubang, palpak ang paggagawa. Siya sisihin mo. Si Bal Santos Matubang, murahin mo siya, putak, inabubak sa ito. Yan, ganun sabihin mo. Kasi siya, ibinubulgar niya Huwag ako. Kasi kaya ang aking tanong diyan, ano ba ang nangyari sa halagang 3 million na bahay ni Biancy? Bakit tumutulo? Palpak ang pagkagawa ayon kay Bal Santos Matubang. Siya murahin mo, huwag ako. Napakalaki mo tanga. Kapala, gago. Tangina mo. Pinapanood. Kita mo? Pinapanood mo na Tanga ka pala, gago. Tangina mo. Pinapanood mo na mismo Magtatanong ka pa? Kundang ka ungas. Tarantado ka pala Ang bobong matanda ka Magtatanong ka pa? Gusto mo lang manira. Gusto mo lang magpasikat. Ano, nakatikim ka Hindi. Ulitin ko Federico Santos, ulitin ko. Hindi ako naninira. Si Bal Santos, kung talagang paninira pala yan ayon sa duling mong mata. Ayon sa duling mong mata. Si Bal Santos ang naninira kasi siya mismo galing sa kanyang bibig. Sabi niya, palpak ang paggagawa. Yan ang murahin mo, si Bal Santos Matubang. Yan, siya murahin mo, huwag ako. Kaya lang naman sabi ko nga, ano ang nangyari sa halagang 3 million na bahay ni Biancy ay butas-butas ang bubong. Pati yung pagkagawa ng tubo doon sa kanyang CR ni Biancy, lumulsot ang tubig. Siya ang murahin mo, huwag ako. Kasi siya ang nagsabing palpak. Kaya nga ang sabi ko, ano ang nangyari sa halagang 3 million na bahay ni Biancy ay palpak ang paggagawa. Yun ang ibig ko sabihin dyan. Federico Santos, kung hindi ka ba naman isang malaking tanga, ang laki mong tanga na mag-reaction. Hindi ka marunong. Yan ang tunay na sinasabi mo, bubuh, tarantado. Natataranta ka na sa akin dahil lahat ng mga sinasabi ko ay may katotohanan at mayroong reality. Right? Hindi ako kagaya sa Federico Santos na isang tanga-tanga na mag-reaction. Ako may batayan, hindi kagaya sa iyo. Chismoso. Bakla ka yata sa akin. Magmura ka rin sa live mo. Hindi ko yan lingwahe, Federico Santos. Matagal na ako dito sa Kalingap community. Ni minsan wala akong minura kahit sino dito. Bagkus ako pa ang minura. Pero hindi ko kasi wala akong lingwaheng kagaya niyan, Federico Santos. Dahil ako, pinapalaki ako ng aking mga magulang na ganito. Dahil ang sabi ni Federico Santos, kung ano ang puno ay siyang bunga. Therefore, ikaw ang bunga na nagmumura. Therefore, tatay mo, nanay mo, mga palamura ding gaya mo.
doon mo namana yan sa pinagmanahan mo. Diba? Nagets mo na. Alright? Isa pa mga kaubayan. Kasi namimiss ko ito. Namimiss ko ang mga sinasabi ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon si Federico Santos ay marunong palang magmura. Balahura pala itong Federico Santos na ito. Engineer, arkitekto, whatever. Pero ang aking tanong dito, anong nangyari sa Ayun, kita mo? Pinapanood mo na eh. Tanga ka pala. Gago. Tangina mo. Pinapanood mo na mismo eh. Magtatanong ka pa? Kundang ka ungas. Tarantado ka pala eh. Ang bobo mong matanda ka eh. Magtatanong ka pa? Gusto mo lang manira. Gusto mo lang magpasikat. Ano, nakatikim ka sa akin. Yan. Ito naman ang aking sagot, Federico Santos ha. Unang-una, hindi ako naninira. Kung paninira pala ang ginagawa, ang ayon sa iyong na tatanga-tanga ring utak, no? Kung paninira pala yung ginagawa ko, unahin mong murahin si Bal Santos Matubang. Siya ang una mong murahin. Utak ng Bal. Ganon. Kasi siya ang unang nagsabi, palpak ang pagkagawa. Di ba? Kaya nga ang sabi ko, ano ang nangyari? Yun po yun, Federico Santos, napakalaki mong tanga. Kasi kung talagang ikaw hindi ka tanga, marunong kang umintindi sa mga pangyari, sa mga nagre-reaction dito sa SOCMED. Natural unang-una, pagka naka-public, natural makikita ng aking dalawang mata. Hindi lang ako, kundi ikaw makikita mo. Kaya kung ikaw, kung hindi ka lang sana tanga, marunong ka rin sanang mag-sorry sa mga sinasabi ko. Puntahan mo doong vlog ni Bal Santos Matubang, doon makikita mo. Nandoon tumutulo ang tubig. Lumulusot ang tubig sa ilalim ng sahig ni Bianci doon sa kanyang CR. Tumutulo ang tubig doon sa bubong. Kaya ngayon kisame malalaglag na. Federico Santos, napakalaki mong tanga. Isang malaking katangahang ginagawa mo. Ikaw ay tatanga-tanga na reactors. Hindi ka marunong mag-reaksyon. Nagdadadaldal ka dyan na wala kang batayan. Hindi ka nagsusuri. Bago ka nagkukuda, basta kuda lang ng kuda. So therefore, ikaw isang tatanga-tangang reactor. Alright, so mga kababayan, hanggang dyan lang po ang ating gagawing reaction sa bagay na ito. Ipinakita ko lang, ini-highlights ko lang sa inyo, ano bang klaseng reactors. Ito si Federico Santos. Ito ay isang tatanga-tangang reactors, hindi marunong mag-reaksyon, nagsasalita lang kahit walang batayan. At ito pala ay isang balahurang reactors, reactionist. Kaya ito ba, may tanong ko lang kay Bal Santos Matubang. Ito ba, Bal Santos Matubang, ang ipinagmamalaki niyong defender dyan? Bagay na bagay lang yan dyan. Tama lang yan. Isama mo na dyan sa isang mga ibang balahurang mga reactors dyan sa Kalingap. Kasi ito ang nababagay dyan sa Kalingap community. Yan. Kaya sabi ko, Federico Santos, ikaw pala ay isang tatanga-tangang reactors. Yan. Nababagay ka dyan sa Kalingap. Right? Ngayon, kung ikaw ilalayas ka na sa Kalingap, di ibig sabihin nagtampo ka. Kaya bilang isang tatanga-tangang reactors, yan ang bagay sa iyo. Alright? So mga kababayan, hanggang dito na lang po ang aking gagawing reaksyon sa isang tatanga-tangang reactors na walang iba kundi si Federico Santos. Kung ano man ninyong naintindihan sa aming mga pinag-uusapan, kung nasabi nyo na may mali ako sa inyong pandinig sa mga sinasabi ko, please comment sa baba at don't forget to remember, paki-hit din yung ating bell button dyan sa baba para for more videos to watch, para kayo ay man-notified kagad kung mayroon pa akong susunod na gagawing mga reaksyon or mga video uploaded dito sa aking channel na ito. Magandang araw, maraming salamat mga kababayan. This is Nabuan TV. Tikat lang. Yan, this is Nabuan TV. Magsasabi po sa inyo na maraming salamat at sa inyong pagsuporta po mga kababayan. Have a nice day. Sana po tayo ay iligtas o tayo ligtas. Saan man tayo paroroon sa ating mga gawaing pang-araw-araw. Sana po tayo bigyan tayo ng isang malulusot, magagandang pangatawan na ating mahal na Panginoon. Yan po ay aking dalangin sa bawat isa sa atin. Siya nawa mapagbigyan sana. Maraming salamat. Bye-bye na po. And thank you.